Hello guys, my name is Dal Mercado and PSIT 1C. Ito na nga pala yung natapos natin na coding arithmetic calculator gamit ang if else statement. So yan na nga guys, testingin na natin kung gumagana ba itong natapos natin na coding. I-run na natin. So ayun, nag-run nga guys. Lumitaw sa result natin yung cout na enter the first number. Maglalagay lang tayo ng number dito guys, kahit anong number. Example na lang 50. Tapos papipiliin kita ng mga operator, which is yung nakalagay sa open and close parenthesis. Pili lang tayo dito ng addition, subtraction, multiplication, or division. So unahin na nga natin yung addition. Tapos sa pangalawang cout naman, dito naman tayo mag-i-input ng second number. Pili lang tayo ulit ng gusto nating ilagay na number. Ito, ilalagay natin yung 50 ulit. Tapos pagkatapos natin maglagay ng second number, i-enter naman natin. Dapat makuha na natin dito yung result, which is yung 100 kasi gumamit tayo ng operator na addition. So ayun guys, gumana nga yung 100. Andyan naman yung result. Okay, next naman natin yung subtraction. Baka kasi hindi gumana. Try naman natin. Katulad lang kanina, mag-input lang tayo ng kahit anong number. Lagay na lang natin 50 ulit. Tapos pili lang tayo ng operation or operator, negative sign or subtraction. Tapos number ulit 50 or sige 45 na muna, 45. Ito yung result, 50 minus 45, result is 5. Okay, gumana yung subtraction natin. Try naman natin sa multiplication operator. First number is, lagay ulit natin 50. Tapos pili tayo ng operation or operator, which is yung multiplication. Ayan. Tapos enter the second number, kahit anong number na lang natin dito. Lagay na lang natin 2 or 25 para, tapos moment of truth yung result. Kita naman natin yung result natin is 1 to 50. Next, last natin yung division. Try naman natin yung division. First number, katulad na kanina, kahit anong number, magbigay tayo 100. Tapos pili tayo ng operator, divide. Tapos second number, kahit alin dyan, 50. Yan. Tingnan na natin yung result. 100 divided by 50 equal 2. Ito yung result natin, 2. Next. Try pa natin yung division. Try natin i-divide yung 0. 0. Tapos divide. Tapos 9. Bakit kaya 0? Kasi hindi naman natin may divide yan sa kamukha ng number kasi wala siyang count. Try naman natin mag-divide ng 0 to 0. 0 divide 0. First number 0 divide 0. Bakit kaya ganun? Lumitaw yung error, division by 0 is not allowed. Bakit kaya? Try naman natin magsadya ng operator na hindi nakabase sa open and close parenthesis. First number 60.
second, maglagay na lang natin tayo ng end, tapos next natin 80. Invalid operator. Bakit kaya? Explain natin sa ginawa nating coding. Dito guys, nag-input tayo ng double number 1 and number 2, which is yung first number and second number, tapos yung result. Dito naman, nag-cout tayo ng enter the first number. Ito yung nakalagay kanina sa enter the first number, which is pipili ka ng number ng kahit ano or random. Tapos dito naman sa enter operator, dito ka mamimili ng addition, subtraction, multiplication, or division. Tapos magsisiyaw tayo ng second number para ito yung i-add natin, subtract or multiply or division. Tapos dito naman sa operator, dito naglagay tayo ng addition, which is mag-add tayo sa ibang number. Subtraction, ganun din, mag-minus tayo sa ibang number. Tapos multiplication, time is ganun. Tapos division, magdi-divide. Bakit kaya pag nag-divide ka ng 0, it's not allowed? Kasi sa basic rules ng division, hindi ka makakapag-divide ng number na walang bilang sa 0. Kaya linagay natin na error division by 0 is not allowed. Tapos kung gagamit naman tayo ng ibang sign, katulad na lang kanina yung end, which is not operator, kaya yung na lagay na result is invalid operator. Yun lang guys, sana may kahit papaano may naintindihan kayo. Yun lang.